Ano hahayaan mo na lang mamatay ang nanay mo dahil sa pesting pride mo? Tita, maawa po kayo, gagawa ako ng paraan. Magkukumahog ako kahit ano, huwag lang po yung inaalok ninyo. Gagawa ng paraan. Magkano ang kikitain mo sa paglalaba at pagtitinda ng basahan barya? Jessa, gumising ka nga sa katotohanan. Nakakabit na sa makina ang nanay mo. Utang na loob ginapang ko kayong magkapatid. Simula nang mamatay ang tatay mo, tapos ngayon ipagdadamot mo yung sarili mo para mabuhay ang mismong ina mo. Pero paano po si Nathan? Paano kung malaman ng anak ko paglaki niya kung saan galing ang kinakain namin? E di mamatay kayong lahat sa gutom. Tingnan mo nga yung anak mo sa malamig na sahig lang natutulog kinakagat ng lamok. Masyado kang nagmamalinis, Jessa. Pero tandaan mo, yung kalinisan mo walang nabibiling gamot. Pipirmahan mo tong kontrata sa club o ako mismo ang tatawag sa ospital para ipatanggal ang oxygen ng nanay mo ngayon din. Tila gumuho ang buong mundo ni Jessa sa mga binitawang salita ng kanyang tiyahin. Ang bawat kataga ay kasing talim ng patalim na paulit-ulit na itinusok sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga palad habang nakakuyom sa dulo ng kanyang lupas na damit. Tumingin siya sa mesang gawa sa manipis na kahoy, kung saan nakakalat ang patong-patong na resibo mula sa ospital. Sa kabilang sulok ng kanilang masikip at madilim na barong-barong, mahimbing na natutulog ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Nathan sa ibabaw ng isang punit-punit na banig. Wala siyang karapatang maging marangal. Ang pagiging marangal ay isang pribilehiyo na para lamang sa mga mayayaman. Para sa mga tulad nilang isang kahig isang tuka ang dangal ay isinasangla upang may mailagay na pagkain sa hapag at hangin sa baga ng isang inang naghihingalo. Pumikit si Jessa ng mariin. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay tuluyan nang nagunahan sa pagtulo bumabagsak sa ibabaw ng kontratang walang awa at sa pilitang inilatag ni Tita Flor. Kinuha niya ang murang ballpen sa mesa at inilapat ang nanginginig na kamay sa papel. Ngumisi si Tita Flor habang pinagmamasdan ang pagpirma ng kanyang pamangkin. Mabilis nitong hinablot ang papel at isinilid sa kanyang bag. Bago tuluyang lumabas ng pinto, lumingon ito at nag-iwan ng mga salitang nagdulot ng malamig na kilabot sa batok ni Jessa. Mabuti na nga lang at may nagmagandang loob na irekomenda ka sa VIP club na, yan, pasalamat ka, may pakinabang pa yung ganda mo. Hindi na inisip ni Jessa kung sino ang tinutukoy ng kanyang tiyahin. Wala na siyang lakas para magtanong. Hinarap niya ang basag na salamin sa dingding at inilabas ang isang lumang kahon ng makeup. Binuksan niya ang pulang lipstick, ang kulay na kailanman ay hindi niya ginamit dahil masyado itong mapang-akit at matapang. Ngunit ngayong gabi kailangan niya ng maskara. Dahan-dahan niyang ipinahid ang makapal na kulay sa kanyang panginginig na mga labi, tinatakpan ang kaputlaan ng kanyang mukha at ang pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Bago siya lumisan, lumapit siya sa natutulog na si Nathan. Dahan-dahan niyang inayos ang gusot at manipis na kamiseta ng bata upang hindi ito lamigin. Yumuko siya at nag-iwan ng isang napakalambot at maiinit na halik sa noo ng kanyang anak. Mahal na mahal kita, anak. Lalaban si mama para sa'yo. Ang bulong niya ay halos tangayin ng hanging pumasok mula sa siwang ng kanilang bubong. Sinalubong siya ng walang awang ulan paglabas niya ng eskinita sa Pasay. Ang bawat patak ng tubig ay tila kumukutya sa kanyang kapalaran, binabasa ang kanyang murang kasuotan, at sapatos na unti-unti nang bumubuka. Ngunit hindi siya huminto. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa kalsada upang sumakay papunta sa ibang mundo. Isang oras ang lumipas at narating niya ang isang sikat at napakamahal na exclusive club sa Makati. Ang nakakapasong liwanag ng mga ilaw at ang kinang ng mga ginto sa paligid ay nagparamdam sa kanya kung gaano siya kaliit. Sinalubong siya ng isang babaeng manager na may matalas na tingin. Mula ulo hanggang paa ay sinuri siya nito na tila isang itinitindang karne sa palengke. Simula ngayong gabi, wala nang Jessa. Ikaw si Jasmine. Huwag kang tatanga-tanga. Ang mga bisita natin dito ay mga taong kayang bumili ng buhay mo. Wala siyang nagawa kundi tumango. Binigyan siya ng isang napakaikling itim na damit na pilit niyang hinihila pababa dahil sa matinding hiya. Bago pa man siya makahinga ng maayos, itinulak na siya ng manager patungo sa isang mahabang pasilyo at itinuro ang isang malaking pintuang gawa sa mabigat na kahoy. Pumasok ka dyan sa VIP room. Huwag kang magsasalita kung hindi kinakausap. Magbuhos ka lang ng alak. Pinihit ni Jessa ang malamig na hawakan ng pinto. Pagpasok niya, sinalubong siya ng makapal na amoy ng mamahaling tabako at matapang na alak. Napakalamig ng kwarto, ngunit ang kanyang mga palad ay basang-basa ng pawis.
Nakayuko siyang naglakad patungo sa isang mababang mesa kung saan nakapatong ang mga bote ng alak na sigurado siyang katumbas ng buong taon nilang pagkain. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malambot na karpet upang magsalin ng inumin sa baso. Nang iangat niya ang kanyang paningin upang ibigay ang baso, tumama ang kanyang mga mata sa lalaking nakaupo sa madilim na bahagi ng mamahaling leather sofa. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Jessa. Ang hangin sa kanyang mga baga ay biglang naglaho. Ang lalaking nasa harapan niya na may suot na mamahaling itim na suit at nakatingin sa kanya nang may matinding pagtataka ay walang iba kundi si Romano Vasquez. Ang lalaking umangkin sa kanyang puso at katawan, 5 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking iniwan siyang nag-iisa sa dilim. Ang ama ni Nathan. Bumigat ang paghinga ni Jessa. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang mga paa ay tila ipinako sa sahig. Ibinaba ni Romano ang hawak na sigarilyo. Bahagya itong kumiling at ang kanyang matatalim at malalalim na mata ay tila tumagos sa makapal na pampaganda ni Jessa. Dahan-dahan nitong iniunat ang kanyang kamay patungo sa babae. Tumingala ka, pamilyar ang mukha mo. Ang malamlam na liwanag ng kristal na chandelier. Ang malamlam na liwanag ng kristal na chandelier ay tila isang malaking matang mapanghusga na nagmamasid sa panginginig ni Jessa. Ang kamay ni Romano na nakaunat patungo sa kanyang mukha ay nagdala ng matinding kilabot sa kanyang kalamnan. Sa isang iglap, kailangan niyang ibaon ng Jessa na nakakakilala sa lalaking ito at buhayin ang maskara ni Jasmine. Bago pa man dumampi ang mga daliri ni Romano sa kanyang pisngi, sinadya ni Jessa na ibaling ang kanyang kamay dahilan upang umapaw ang mamahaling pulang alak mula sa baso at tumapon sa makinis na salamin ng mesa. Naku, pasensya na po, sir. Masyado po kasing malamig ang aircon ninyo, nangatog tuloy ang mga kamay ko. Malambing at sinadyang palandian ang boses na lumabas sa mga labi ni Jessa. Mabilis siyang kumuha ng pamunas at yumuko, tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang buhok habang pinupunasan ang tumapong inumin. Napakunot ang noo ni Romano. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang kamay at sumandal pabalik sa malambot na leather sofa. Wala sa kanyang mga mata ang pagnanasa na madalas makita sa mga lalaking pumapasok sa club na iyon. Sa halip, isang nakakapasong lamig at pagsusuri ang ipinukol niya sa babaeng nasa kanyang harapan. Stop the act. Umupo ka dyan sa tapat ko. Matigas na utos ng lalaki, ang kanyang baritonong boses ay nagdala ng pamilyar na kaba sa dibdib ni Jessa. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Umupo siya sa dulo ng upuan, hindi makatingin ng diretso at nagkunwarin na inaayos ang dulo ng kanyang maikling damit. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang namayani sa buong silid. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang mabibigat na paghinga ni Jessa ang pumupuno sa espasyo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtitig, nagsalita muli si Romano. Ang kanyang paningin ay nakapako hindi sa mukha ni Jessa, kundi sa likod ng palad nito na nakapatong sa kanyang hita. That scar on your hand. Panimula ni Romano, ang boses ay may bahid ng pagdududa. Saan mo nakuha yan? Napalunok si Jessa. Ang peklat na iyon ay bunga ng isang gabing sinusubukan niyang magluto ng sopas para sa isang sugatang lalaking kinupkop niya 5 taon na ang nakararaan. Ang lalaking bigla na lamang naglaho na parang bula at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng bagyo, dala ang isang buhay sa kanyang sinapupunan. Pinilit ni Jessa na ngumiti ng pagkatamis-tamis at ipinatong ang kabilang kamay upang itago ang peklat. Ito po ba, sir? Wala po ito. Napaso po ako ng tumalsik na mantika nung nagpiprito ako ng tuyo sa karinderyang pinapasukan ko dati. Alam niyo na mahirap ang buhay. Tila hindi kumbinsido si Romano, ngunit bago pa man ito makapagtanong muli, naramdaman ni Jessa ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang halo-halong emosyon ng amoy ng alak at ang presensya ng lalaking sumira sa buhay niya ay tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Sir, excuse me lang po saglit. Kailangan ko lang pong mag-ayos sa banyo, pagdadahilan niya bago mabilis na tumayo at naglakad patungo sa pribadong palikuran ng VIP room. Pagpasok sa banyo, isinara niya ang pinto at napasandal sa malamig na pader. Dito tuluyan nang bumigay ang kanyang tuhod. Niyakap niya ang sarili habang walang tunog na nanginginig ang kanyang buong katawan. Pilit niyang pinipigil ang pagduwal, ngunit ang mga alaala ng gabing iyon sa ilalim ng ulan ay muling bumangon upang saksakin ang kanyang puso. Ang mga matatamis na pangako, ang init ng mga yakap,
at ang umagang nagising siyang mag-isa litong-lito at wasak na wasak. Humarap siya sa salamin. Isang luhang kanina pa niya pinipigil ang nakawala at pumatak ng diretso sa peklat sa kanyang kamay. Mabilis niyang kumuha ng magaspang na tissue at buong diin na kinuskos ang peklat. Kinuskos niya iyon ng kinuskos hanggang sa mamula at halos magkasugat ang kanyang balat na tila ba sa paggawa nito ay mabubura rin niya ang lahat ng sakit at pagtataksil na nakakabit sa alaalang iyon. Ngunit hindi nabubura ng tissue ang kahapon. Matapos ayusin ang sirang maskara, huminga siya ng malalim at lumabas ng banyo. Pagbalik niya sa silid, nakita niya si Romano na nakapikit ang dalawang daliri ay nakapulupot sa baso ng alak. Tila pasan nito ang buong daigdig. Sa isang iglap, isang katanungan ang pumasok sa isip ni Jessa. Bakit narito ang isang bilyonaryo sa ganitong oras ng gabi mag-isang nagpapakalunod sa alak, samantalang dapat ay nasa piling siya ng kanyang mayamang mapapangasawa na si Vanessa? Ngunit bago pa man niya masagot ang sariling katanungan, bumukas ang pinto ng VIP room at pumasok ang manager na may abot-tengang ngiti. "Jasmine, napakaswerte mong bata ka," masiglang anunsyo ng manager habang naglalakad palapit. "Binili ni Mr. Vasquez ang oras mo hanggang umaga. Gusto kanyang makasama." Nanlaki ang mga mata ni Jessa. Pero ma'am, kailangan ko na pong umuwi ang anak ko." Mabilis na hinawakan ng manager ang braso ni Jessa at ibinulong sa kanya ang mga salitang nagpatahimik sa kanyang kaluluwa. "Umayos ka. Nagbayad ng malaki si Mr. Vasquez para ipareserve ka sa kanya tuwing Biyernes ng gabi. Eksklusibo. Kung ayaw ka, ibabawas ko lahat ng advance na ibinigay ko sa tiyahin mo para sa ospital ng nanay mo ngayon din. Ikaw ang bahala, gusto mo bang mamatay ang nanay mo nang dahil sa pag-iinarte mo?" Pakiramdam ni Jessa ay inalisan siya ng dugo sa katawan. Nakakulong siya sa isang patibong na walang labasan. Tumingin siya kay Romano na nakadilat na ngayon at tahimik na nagmamasid sa kanya, hinihintay ang kanyang desisyon. Handa siyang ipagbili ang sarili, ngunit paano niya kakayaning maging alipin ng lalaking naging dahilan ng kanyang pagiging isang hamak? Isang mabigat na tunog ng pagsara ng pinto ng VIP room ang nagkulong kay Jessa sa sarili niyang impyerno. Ang mabigat na tunog ng pagsara ng pinto ng VIP room ay tila isang hatol na paulit-ulit na umaalingaw sa isipan ni Jessa kahit pa sumikat na ang araw sa madungis na eskinita ng Pasay. Pagod, puyat at wasak ang pagkatao, naglakad siya pauwi habang hinihimas ang hunang bigas na ngayon ay may lamang ilang lukot na papel na debangko ang kapalit ng kanyang dignidad na unti-unting tinatapyas ng gabi. Pagpasok niya sa kanilang barong-barong, ang amoy ng luma at mamasa-masang kahoy ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Carla, ang kanyang bunsong kapatid, na nakaupo sa sahig at tahimik na umiiyak habang tinitingnan ang isang liham mula sa paaralan. "Ate, kailangan ko na raw magbayad ng matrikula bago ang finals kung hindi ako makakakuha ng pagsusulit." Ang garalgal na boses ni Carla ay tila isa pang pasanin na idinagdag sa balikat ni Jessa. Lumapit si Jessa at niyakap ang kapatid. "Huwag kang mag-alala, Carla. Nakahanap na si ate ng paraan. Mag-aral ka lang ng mabuti, huwag mong iisipin to." Pinilit niyang itago ang panginginig ng kanyang boses. Paano niya sasabihin na ang perang pambayad ay galing sa pagpapakababa sa ilalim ng mga ilaw ng Makati? Hindi pa natatapos ang dusa ni Jessa nang marinig niya ang mahinang ubo ni Nathan. Paglapit niya sa anak, naramdaman niya ang nakakapapasong init ng noo nito. Sumpong ng hika at lagnat. Wala siyang sapat na gamot sa bahay. Sa kabila ng pagod, binuhat niya ang anak at nagbalot ng manipis na kumot. Kailangan niyang dalhin ang bata sa malapit na tramite ng gobyerno. Sa gitna ng siksikan at maingay na palengke ng Pasay, kung saan ang amoy ng tuyong isda at bulok na basura ay humahalo sa maalinsangang hangin, pumila si Jessa. Ang bawat hakbang niya ay tila paglakad sa ibabaw ng mga pako. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pampaganda, maputla at bakas ang lalim ng mga mata dahil sa puyat. Sa kabilang dako, isang itim na Range Rover ang dahan-dahang bumabagtas sa masikip na kalsada. Sa loob nito ay si Romano Vasquez, nakasuot ng mamahaling polo, seryosong tinitingnan ang mga plano para sa itatayo nilang bagong warehouse sa lugar na yon. Biglang napatigil ang kanyang paningin sa bintana. Sa gitna ng dumi at gulo ng palengke, nakita niya ang isang babae. Payat, suot ang isang lumang t-shirt na kupas na ang kulay at pilit na kinakarga ang isang bata habang nakikipagsiksikan sa dami ng tao. Kahit walang makapal na lipstick at eyeliner, kilala ni Romano ang mga matang iyon.
ang mga matang punong-puno ng lungkot at determinasyon. Itigil mo ang sasakyan, utos ni Romano sa kanyang driver. Pero sir, delikado po dito, baka malate tayo sa meeting. Sabi ko, itigil mo. Bumaba si Romano mula sa kanyang marangyang sasakyan. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking insulto sa paligid. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay tumatapak sa putikang kalsada habang mabilis niyang sinusundan ang babaeng papasok sa isang masikip na pasilyo patungo sa klinika. Jessa, iyang sigaw niya ay bumasag sa ingay ng paligid. Napatigil si Jessa. Ang boses na yon ay tila isang multo mula sa nakaraan na sumigaw sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nang makita niya si Romano na nakatayo ilang metro lang ang layo, halos mabitawan niya ang kanyang anak. Jess, ikaw nga. Ang tinig ni Romano ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Lumapit siya, ang kanyang paningin ay lumipat mula sa mukha ni Jessa patungo sa batang karga-karga nito. Niyakap ni Jessa si Nathan nang mahigpit, tila sinusubukang itago ang bata mula sa paningin ng lalaki. Ngunit huli na. Napansin ni Romano ang pawisang noo ng bata, ang matangos na ilong at ang hugis ng labi na tila isang replika ng sa kanya noong siya ay bata pa. Ang malakas na hangin na dumaan sa makipot na eskinita ay tumangay sa manipis na telang nakatakip sa ulo ni Jessa, inilalantad ang kanyang buong mukha sa ilalim ng sikat ng araw. Jessa, bakit ganito ang buhay mo? Lumunok si Romano, ang kanyang boses ay nanginginig. At ang batang yan, ilang taon na siya. Hindi makapagsalita si Jessa. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Tumingin si Nathan kay Romano, ang malalaki at inosenteng mata ng bata ay tila naghahanap ng kasagutan. Jessa, sumagot ka. Muling lumapit si Romano, ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkabigla at unti-unting pag-unawa. Ito ba ang dahilan kaya ka nawala, Jessa, mangyaring sabihin mo sa akin? Ito ba ang anak ko? Sonjolua kwa hucho lambay che kantrum daw ko, Jessa. Ang malakas na hangin ay tila tumigil sa paghihip, ngunit ang katahimikan sa paligid ay mas lalong naging nakakabingi. Ang nahulog na tantrum daw ni Jessa ay dahan-dahang tinangay ng alikabok sa paanan ni Romano. Inilalantad ang bawat hibla ng paghihirap sa kanyang mukha. Wala kang anak. Ang sigaw ni Jessa ay gumaralgal, punong-puno ng pait na inipon niya sa loob ng 5 taon. Huwag mong dungisan ang pangalan ng anak ko sa pamamagitan ng pag-aakalang nagmula siya sa isang tulad mo. Napaurong si Romano, ang kanyang mukha ay namumutla habang ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang bawat guhit sa mukha ni Nathan. Ang bata sa gitna ng kanyang panghihina, dahil sa lagnat ay humigpit ang kapit sa leeg ng kanyang ina. Ang takot sa mga mata ng bata ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa konsensya ni Romano. Jessa, tignan mo siya. Tignan mo ang mukha niya. Ang tinig ni Romano ay halos isang bulong na lamang. Hindi ka maaaring magsinungaling sa akin. Alam ko, nararamdaman ko. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hinayaan mong mamuhay siya sa ganitong lugar? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Jessa, isang tawang humahalo sa hikbi. Mamuhay sa ganitong lugar, Romano. Noong gabing iniwan mo ako sa hotel na iyon, na walang kahit anong paliwanag, hindi mo tinanong kung saan ako pupunta. Noong nagugutom ako habang dinadala ang batang ito, nasaan ka? Noong halos mamatay ako sa panganganak, dahil wala akong pambayad sa ospital. Nasaan ang malasakit mo? Hindi kita iniwan, git ni Romano, pilit na hinahawakan ang braso ni Jessa. Hinahanap kita, Jessa. Pagbalik ko sa kwarto, wala ka na roon. Bitawan mo ako. Marahas na binawi ni Jessa ang kanyang braso. Huwag mo akong hawakan ng mga kamay mong sanay sa karangyaan, habang ang anak ko ay nagtitiis sa init ng palengkeng ito. Dala ng taranta at matinding kagustuhang tumulong, mabilis na dinukot ni Romano ang kanyang mamahaling pitaka. Inilabas niya ang isang gintong credit card at iniabot ito kay Jessa nang may nanginginig na mga daliri. Dalin mo siya sa pinakamagandang ospital. Ngayon din, gamitin mo yan, Jessa. Kunin mo na para kay Nathan, para sa anak natin. Tinitigan ni Jessa ang makinang na card sa harapan niya. Sa kanyang paningin, hindi iyon tulong. Iyon ay isang sampal sa lahat ng gabing wala siyang makain para lang may maibigay na gatas sa kanyang anak. Iyon ay insulto sa lahat ng patak ng pawis na ibinuhos niya
upang mabuhay ng marangal sa kabila ng hirap. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ni Romano ay gumaralgal sa gitna ng ingay ng palengke. Napatulala ang mga tao sa paligid. Ang mukha ni Romano ay nalingat sa lakas ng sampal ni Jessa. Ramdam ni Jessa ang kirot sa kanyang sariling palad, ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang dibdib. Akala mo ba lahat ng bagay ay mabibili mo ng pera? Ang boses ni Jessa ay malamig na parang yelo. Ang 5 taon na wala siyang ama, mabibili mo ba yan? Ang mga luhang inubos ko gabi-gabi, habang tinitignan ko siyang lumalaking walang pagkilala sa'yo, mababayaran mo ba yan? Isaksak mo yung pera mo sa baga mo, Romano Vasquez. Hindi kailangan ng anak ko ang barya mo. Mabilis na tumalikod si Jessa at patakbong tinahak ang masikip na eskinita pasan-pasan ng kanyang anak, na nagsisimula ng umiyak dahil sa gulo. Iniwan niyang nakatayo si Romano sa gitna ng putikan ng gintong card, ay dahan-dahang nahulog sa maruming lupa, nadidiktahan ng dumi at basura. Pagdating sa kanilang barong-barong, isinara ni Jessa ang pinto at napasandal sa marupok na kahoy. Humahagulgol siya habang yakap ang anak. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit at sakit. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang numero ay mula sa ospital kung saan naroon ang kanyang ina. "Hello Jessa, kailangan mong pumunta dito sa ospital ngayon din." Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Ang pondo para sa oxygen at gamot ng nanay mo ay biglang na-freeze. May nag-utos na i-hold ang lahat ng transaksyon sa ilalim ng pangalan mo. Kung hindi ka makakapagbayad sa loob ng 1 oras, mapipilitan kaming itigil ang lahat ng medical support para sa kanya. Nanigas ang buong katawan ni Jessa. Ang cellphone sa kanyang kamay ay tila naging isang piraso ng yelo. Alam niyang hindi ito gawain ni Romano. May mas masama pang aninong gumagalaw sa dilim at handa itong pumatay upang makuha ang gusto nito. Ang matinis at paulit-ulit na tunog ng makina na nagbabantay sa bawat paghinga ng kanyang ina ay tila isang babala na nagpapakaba sa bawat hibla ng pagkatao ni Jessa. Humahangos siyang pumasok sa silid ng ospital. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahanap ang doktor, ngunit ang tumambad sa kanya ay hindi ang puting gown ng isang manggagamot. Sa tabi ng kama ng kanyang ina, kampanteng nakaupo ang isang babaeng tila nagmula sa isang magasin ng mga alta. Nakasuot ito ng mamahaling sutla, ang bawat kuko ay maayos ang pagkakalinis at ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay tila kumukutya sa kahirapan ni Jessa. "Nandito ka na pala, Jessa? O mas gusto mong tawagin kitang Jasmine?" Ang tinig ni Vanessa ay malambing, ngunit may hatid na lason na kayang pumatay ng kaluluwa. "Nasaan ang pondo ng nanay ko? Ikaw ba ang may gawa nito?" Ang sigaw ni Jessa ay pabulong dahil sa takot na magising ang kanyang inang mahimbing na natutulog sa tulong ng mga gamot. Dahan-dahang tumayo si Vanessa at lumapit sa kanya. Ang bango ng kanyang pabango ay sumasakal sa amoy ng gamot sa silid. "Huwag mo akong sigawan. Nandito ako para tulungan ka. Tignan mo ang nanay mo, Jessa. Kaawa-awa, hindi ba nakasalalay ang buhay niya sa mga tubo at kable na hindi mo naman kayang bayaran? Bakit ka ba nagmamatigas?" Naglabas si Vanessa ng isang pirasong papel at isang tsekeng walang nakasulat na halaga. Inilapag niya ang mga ito sa ibabaw ng kumot ng naghihingalong ina ni Jessa. "Huwag kang maging makasarili. Gusto mo bang mamatay ang nanay mo nang dahil sa pagkapit mo sa isang batang hindi mo naman kayang bigyan ng magandang kinabukasan? Jessa, isang pirma mo lang ligtas na ang nanay mo. Magiging prinsipe si Nathan sa pamilya Vasquez. Magkakaroon siya ng lahat ng bagay na hindi mo kailanman maibibigay. Hindi ko ibebenta ang anak ko." Ang sagot ni Jessa ay puno ng panginginig. "Hinding-hindi ko ibibigay si Nathan sa isang ahas na katulad mo." Isang matunog na tawa ang kumawala kay Vanessa. "Ahas, ako pa ang ahas ngayon. Ako na nag-aalok sa iyo ng pagkakataong mabuhay ng marangal ang pamilya mo. Isipin mo, Jessa, isa kang dancer sa club, isang hamak na Jasmine. Ano ang sasabihin ni Nathan kapag nalaman niyang ang bawat subo niya ay galing sa pag-aliw mo sa mga lalaki? Hindi ka karapat-dapat maging ina." Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Tita Flor. Sa halip na kampihan ang kanyang pamangkin, mabilis nitong hinablot ang tseke at tinitigan ang pirma ni Vanessa nang may kislap ng kasakiman sa mga mata. "Jessa, ano ba, makinig ka kay Ma'am Vanessa?" Ang bulyaw ni Tita Flor. "Ito na ang pagkakataon nating makaalis sa putikan. Ang swerte ni Nathan, mapupunta siya sa mayaman
Ang nanay mo gagaling na pirmahan mo na, yan huwag kang tanga. Tita anak ko ang pinag-uusapan dito paano nyo nagagawa to. Hindi makapaniwala si Jessa sa tindi ng pagtataksil ng sarili niyang dugo. Lalong lumapit si Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakangiti pa rin ng plastic. May 24 na oras ka, Jessa. Kapag hindi ka pumirma, sisiguraduhin kung wala ni isang ospital sa bansang ito ang tatanggap sa nanay mo. Ipapahiya kita sa buong mundo bilang isang manggagantang dancer na gumagamit ng bata para makapanipsip sa mga Vasquez. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Sinubukan ni Jessa na abutin ang papel upang sein ito, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, 2 malalaking lalaki na nakasuot ng itim ang humarang sa kanya. Hinawakan ng mga ito ang kanyang mga bisig ng buong diin sapat na upang mapadaing siya sa sakit. Bitawan niyo ako, mga hayop kayo. Ang pagpupumiglas ni Jessa ay walang saysay. Lumapit si Vanessa at bumulong sa kanyang tainga. Ang init ng hininga nito ay tila apoy na tumutupok sa kanyang pag-asa. Bukas babalik ako. Siguraduhin mong nakapirma na yan. Kung hindi, ihanda mo na ang kabaong ng nanay mo at ang libingan ng dignidad mo. Nang makaalis ang mga ito, napaluhod si Jessa sa sahig ng ospital. Ang katahimikan ay muling binalot ng tunog ng makina ng heart monitor. Bawat beep ay tila bilang ng nalalabing oras ng kanyang kaligayahan. Tumingin siya sa kanyang ina pagkatapos ay sa madilim na bintana, kung saan aninag ang kanyang sariling refleksyon, isang babaeng durog-talo at tila wala ng bukas. Ang dahan-dahang pagtulo ng itim na tinta mula sa ballpen ay tila isang lason na unti-unting kumakalat sa puting papel, ngunit sa bawat segundo ng katahimikan, isang apoy ang nagsisimulang mag-alab sa dibdib ni Jessa. Tiningnan niya ang kanyang inang. Wala pa ring malay, pagkatapos ay ang tuso at mapang-asar ng ngiti ni Vanessa. Sa halip na ilapat ang ballpen sa papel, biglang hinablot ni Jessa ang baso ng tubig sa tabi ng kama ng kanyang ina. Sa isang mabilis na galaw, binitawan niya ito sa sahig. Ang tunog ng pag-aet ng bubog ay umaling-awngaw sa 4 na sulok ng silid na naging dahilan upang mapatalon sa gulat si Vanessa at ang mga bodyguard nito. Hindi naghintay si Jessa. Pinulot niya ang isang matalas na piraso ng basag na salamin at itinuon ito sa sarili niyang pulso. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha ngayon ay naglalabas ng isang uri ng bagsik na tanging isang ina lamang ang nagtataglay. Sige, subukan ninyong lumapit. Ang boses ni Jessa ay hindi na nanginginig. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong magkakagulo sa ospital na ito. Tatawag ako ng media. Isisigaw ko sa lahat kung paano balak nakawin ng isang Vanessa Vasquez, ang isang bata sa gitna ng silid ng isang naghihingalong matanda. Sa tingin mo ba, Vanessa, kakayanin ng reputasyon mo ang ganoong iskandalo? Natigilan si Vanessa. Ang kanyang pagiging kampante ay napalitan ng pagkairita. Masyado kang madrama, Jessa. Akala mo ba ay mananalo ka sa akin sa ganyang paraan? Hindi ko alam kung mananalo ako, pero sisiguraduhin kong isasama kita sa pagbagsak ko. Ang sagot ni Jessa habang mariing hawak ang matalim na bubog. Lumabas kayo, ngayon din. Dahil sa takot sa posibleng gulo na makakasira sa kanyang imahe, sinanyasan ni Vanessa ang kanyang mga tauhan na umatras. May 24 na oras ka pa rin, Jessa. Huwag mong isiping nakatakas ka na. Ang bubog na yan ay hindi makakabili ng gamot ng nanay mo. Nang makaalis si Vanessa, lumapit si Tita Flor na may halong takot at panghihinayang. Jessa, ano ba ang ginawa mo ang pera? Lumabas ka rin, tita, malamig na putol ni Jessa. Huwag mo nang ituring na pamilya ang sarili mo. Mula ngayon wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Umalis ka bago ko makalimutang tiyahin kita. Nang tuluyan ng mapag-isa, binitawan ni Jessa ang bubog at napasandal sa dingding. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig, ngunit ang kanyang isip ay naging malinaw. Ang pagtatago sa dilim ng pasay at ang pagpapakumbaba sa ilalim ng maskara ni Jasmine ay hindi na sapat. Kailangan niyang harapin ang ugat ng lahat ng ito. Bumalik siya sa kanilang barong-barong upang kuhanin si Nathan. Hindi na siya nag-ayos ng sarili, hindi na siya naglagay ng makapal na pampaganda. Sa halip, isinuot niya ang kanyang pinakasimpleng damit, binuhat ang kanyang anak, at naglakad patungo sa sakayan. Mama, saan tayo pupunta? Tanong ni Nathan habang kinukuskus ang kanyang inaantok na mga mata. Pupunta tayo sa isang lugar kung saan tatapusin natin ang lahat ng ito, anak. Ang sagot ni Jessa habang hinahaplos ang buhok ng bata. Sumakay siya ng jeepney patungo sa Makati
Ang kanyang puso ay tila isang tambol na bumibilis ang bawat tibok habang papalapit sa marangyang bahagi ng lungsod. Ang ulan ay nagsimulang pumatak malakas at malamig na tila ba nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Narating niya ang gate ng mansyon ng mga Vasquez. Ang naglalakihang bakal na pinto at ang matatayog na pader ay tila mga higanting nagbabantay sa isang mundong hindi niya kailanman kinabibilangan. Ngunit hindi siya natakot. Pinindot niya ang buzzer ng paulit-ulit basa na ng ulan at nanginginig sa lamig. Ilang sandali pa ay bumukas ang gate. Ang nakasisilaw na liwanag mula sa mga headlight ng isang papasok na sasakyan ay tumama ng diretso sa kanyang mukha. Napatakip siya ng mata habang yakap-yakap ang kanyang anak. Ang sasakyan ay huminto sa kanyang harapan. Ang pinto ay bumukas at bumaba si Romano na agad na sinalubong ng pagkagulat nang makita ang basang-basang si Jessa sa gitna ng bulyaw ng bagyo. Ngunit mula sa kabilang pinto, lumabas din si Vanessa na agad na kumapit sa braso ni Romano at nagkunwaring natatakot. Romano, bakit siya nandito? Sinusundan niya ba tayo? Natatakot ako para sa kaligtasan natin, ang sabi ni Vanessa sa isang boses na puno ng mapanlinlang na kaba. Tumingin si Jessa ng diretso sa mga mata ni Romano. Ang kanyang mga labi ay nanginginig hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding puot at pag-asa na magkasabay na sumasabog sa kanyang dibdib. Lalaban si Mama para sa'yo, ang bulong niya sa kanyang sarili, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang balat. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Jessa, ngunit ang lamig ng gabi ay walang-wala kumpara sa puot na naglalagablab sa kanyang dibdib. Hindi siya kumurap habang nakatitig sa 2 taong nasa harap niya si Romano na puno ng pagkalito at si Vanessa na nakakapit sa braso nito na tila isang tapat na asawa. Romano, please pumasok na tayo sa loob. Baka kung ano pa ang gawin ng babaeng iyan sa atin. Ang boses ni Vanessa ay nanginginig sa kunwaring takot habang ang kanyang mga mata ay nagpapadala ng palihim na banta kay Jessa. Hindi gumalaw si Jessa. Sa halip dinukot niya mula sa kanyang basang bulsa ang lukot-lukot na kopya ng papel na ibinigay ni Vanessa sa ospital. Sa isang mabilis na galaw buong lakas niya itong ibinato sa dibdib ni Romano. Tingnan mo yan, Romano. Tingnan mo ang ginagawa ng magaling mong mapapangasawa. Ang sigaw ni Jessa ay humalo sa dagundong ng kulog. Ito ba ang bayad sa 5 taon na paghihirap ko? Ang nakawi ng anak ko sa gitna ng paghihingalo ng nanay ko. Nagtaka si Romano. Dahan-dahan niyang pinulot ang basang papel. Sa ilalim ng liwanag ng mga poste sa labas ng mansyon, binasa niya ang mga katagang nakasulat doon. Ang bawat salita ang pag-abandona sa karapatan, ang pagbabayad ng halaga kapalit ng bata, at ang mga banta sa likod nito ay tila mga sampal na gumising sa kanyang natutulog na kaisipan. Vanessa, ano ito? Ang boses ni Romano ay naging mababa at mapanganib. Romano, listen to me, I did that for you, for the Vasquez family. Mabilis na depensa ni Vanessa ang kanyang mukha ay unti-unting nawawalan ng maskara. She's a club dancer. Romano, isang Jasmine. Do you want our son to grow up in a squatter area? I was just trying to give Nathan a better life. And she's just using the kid to extort money from us. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Jessa habang ang ulan ay patuloy na umaagos sa kanyang mukha. Extort money, Vanessa. Ikaw ang nag-ayos ng lahat. Ikaw ang nagbayad sa tiyahin ko para itulak ako sa club na yan. Ikaw ang nag-freeze ng pondo ng nanay ko sa ospital para lang pilitin akong pumirma sa basurang yan. Lumingon si Jessa kay Romano, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa katotohanan. 5 taon akong naniwala na malas ka lang sa buhay ko, Romano. Pero ngayon ko naintindihan. Napapalibutan ka ng mga demonyong handang pumatay para lang sa pera at kapangyarihan nyo. Tumingin si Romano kay Vanessa. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkabisto. Ang lahat ng mga hinala niya nitong mga nakaraang araw, ang mga kwento ni Vanessa tungkol sa pagtakas ni Jessa noon, ay biglang nagkaroon ng malinaw at madungis na sagot. Umalis ka rito, Vanessa. Ang utos ni Romano ay matigas pa sa bakal. What Romano are you choosing her, isang hamak na waitress? Sabi ko umalis ka, ang bulyaw ni Romano na naging dahilan upang mapaatras ang babae. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o kahit lumapit man lang sa anak ko. Guard, palabasin ang babaeng ito at huwag niyo na siyang hahayaang makatapak ulit sa lupang ito. Sa gitna ng hiyaw at pagpupumiglas ni Vanessa,
Habang kinakaladkad siya ng mga security guard, palayo lumapit si Romano kay Jessa. Sinubukan niyang hubarin ang kanyang mamahaling coat upang itakip sa nanginginig na katawan ni Jessa at ni Nathan, ngunit mabilis na umatras ang babae. "Huwag mong dumihin ang balat ko ng awa mo, Romano," ang malamig na sabi ni Jessa. "Tapos na ako sa inyong lahat. Naprotektahan ko na ang anak ko sa babaeng yan at yun lang ang kailangan ko. Jessa, let me help you, please. Pumasok kayo sa loob, kailangan niyong magpatuyo." Ang pagsusumamo ni Romano ay puno ng pagsisisi. Sa loob ng bahay na yan, sa mundong ito na puno ng kasinungalingan, umiling si Jessa habang mahigpit na yakap si Nathan. "Mas pipiliin ko pang mabuhay sa putikan kaysa tumira sa palasyong gawa sa lason. Huwag mo na kaming lalapitan muli." Tumalikod si Jessa at nagsimulang maglakad palayo sa gate, bit-bit ang kanyang anak sa gitna ng dilim at ulan. Nanatiling nakatayo si Romano sa gitna ng malawak na driveway. Tumingin siya sa malaking mansyon sa kanyang likuran, ang mansyong simbolo ng kanyang yaman pero puno ng kalungkutan. Bigla siyang lumingon sa kanyang driver. "Ibigay mo sa akin ang susi at sabihin mo kay mommy, hindi na ako babalik." Hinubad ni Romano ang kanyang mamahaling Rolex at itinapon ito sa sahig ng kanyang sasakyan. Iniwan niya ang lahat ng karangyaan sa loob ng gate at nagsimulang sundan ang anino ni Jessa na unti-unti nang nilalamon ng gabi. Ang dagundong ng kulog ay tila isang babala na hindi na babalik ang dati. Kinabukasan, sa ilalim ng isang maulap na langit, ang mga eskinita ng Pasay ay gumigising na may dalang pangkaraniwang ingay ng mga tricycle at naglalako ng tinapay. Ngunit para kay Jessa, ang araw na ito ay mas mabigat ang pasanin. Paglabas niya ng kanilang barong-barong bit-bit, ang isang tray ng mga lutong kakanin na ititinda sa palengke, tumigil ang kanyang mga hakbang. Sa tapat ng kanyang pinto nakatayo ang isang lalaking hindi inaasahan, si Romano Vasquez. Wala na ang kanyang mamahaling suit, wala na ang kanyang relo na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Naka-t-shirt lang siya ng plain na itim na medyo kupas na at nakamaong na punit ang laylayan. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na isang lumang toolbox na tila pinulot lang sa junk shop. "Ano na naman 'to?" boses ni Jessa, matigas at puno ng iritasyon. "Hindi ba malinaw ang sinabi ko sa'yo kagabi? Umalis ka na dito, Romano. Hindi mo kailangan ang roleplay na yan. Hindi ito laro, Jessa." Sagot ni Romano, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Tumingin siya sa itaas kung saan ang mga yero ng bahay ni Jessa ay tila mga tadtaran na ng kalawang at butas-butas pa. "Naobserbahan ko noong isang gabi na tumutulo ang tubig sa kwarto nyo. Sabi mo sa akin wala kang pambayad ng karpintero, kaya narito ako." Natawa si Jessa ng mapait, isang tawang puno ng pangungutya. "Karpintero, Romano, ang mga kamay mo ay sanay humawak ng ballpen na pumipirma ng mga kontratang kayang bumili ng buong subdivision na to. Sa tingin mo ba ay kaya mong magkarpintero?" Walang kibo si Romano. Inilapag niya ang toolbox, kumuha ng hagdan mula sa gilid at dahan-dahang sumampa sa bubungan. Ang bawat kilos niya ay clumsily nag-iingat dahil hindi siya sanay sa ganitong uri ng trabaho. Ang pawis ay nagsisimulang pumatak sa kanyang noo at ang ilang mga kalawang na piraso ng yero ay humiwa sa kanyang mga daliri na nagdulot ng mga pulang guhit ng dugo. Pinanood siya ni Jessa. Mula sa ibaba, ang kanyang mga mata ay nagtatago ng samut-saring emosyon. Gusto niyang pabalikin ang lalaki sa kanyang mundo, ngunit ang nakikita niyang pagpupumilit sa mga mata nito ay nagdudulot ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. "Mama King," tawag ni Nathan habang lumalabas ng pinto, pikit-pikit ang mga mata dahil sa antok. Nang makita ang lalaking nasa taas ng bubong, mabilis itong naging alerto. "Si Papa, bakit siya nasa taas?" Natigilan si Jessa sa pagtawag ng bata ng Papa. Bago pa man siya makasagot, bumaba si Romano, humihingal at punong-puno ng alikabok ang mukha. Ngumiti siya sa bata, isang ngiting hindi nakita ni Jessa sa loob ng 5 taon. "Nathan, lalagyan natin ng bagong sealant ang bubong para hindi ka na mabasa kapag umuulan, okay?" Habang nagtatrabaho si Romano, hindi rin nakaligtas ang mga mapanghusgang tingin ng mga kapitbahay. "Aba, si Jessa ba yan, yung Jasmine sa club, at sino yung lalaking kasama niya? Mukhang matino, pero parang nawawala sa lugar, bulong ng isa. Baka bagong kabit, mukhang pobre naman." Narinig ni Jessa ang mga bulong-bulungan. Ang kanyang mukha ay naging parang yelo, ngunit si Romano ay tila bingi sa mga chismis. Patuloy lang ito sa pagpukpok, patuloy sa pag-aayos, kahit na ang ilang mga yero ay tumatama sa kanyang balikat.
Bago lumubog ang araw, tapos na ang trabaho. Umupo si Romano sa gilid ng hagdan, punong-puno ng dumi, ang kanyang mga kamay ay sugatan at madungis. Tumingin siya kay Jessa na abala sa pag-aayos ng mga tinda. Jessa, tawag niya ng mahina. Hindi siya nilingon ni Jessa, ngunit tumigil ito sa ginagawa. Ano? Salamat sa pagpapatuloy sa akin kagabi. Alam kong galit ka. Pero habang narito ako, gusto ko lang patunayan sa'yo na hindi lang ako puro pera. Tao rin ako na nagkamali at tao rin na handang magbayad ng kahit anong presyo para maitama yon. Tumingin si Jessa sa mga sugat sa kamay ni Romano. Ang mga sugat na ito ang nagpapakita ng isang katotohanang hindi kayang ipaliwanag ng pera. Sa kabilang dulo ng eskinita, isang matandang babae na may hawak na cellphone ang nakatago sa likod ng isang poste. Inilabas niya ang kanyang device at mabilis na nag-type. Ang mensahe ay nakatuon sa isang taong hindi matanggap ang pagkatalo. Nandito pa rin siya, hindi pa siya umaalis. Ang hangin ng dapit hapon ay humahaplos sa mga yero ng bubong, isang mahinang kalansing na tila nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng magulong buhay ni Jessa. Sa loob ng maliit na barong-barong, ang liwanag ng isang madilaw na bumbilya ay nagbibigay ng kakaibang init sa hapagkainan. Pagkatapos ng ilang araw na pananatili ni Romano sa kanilang eskinita, ang kanyang presensya ay hindi na bago sa mga mata ni Jessa. Ngunit hindi pa rin nito maalis ang isang pader sa kanyang puso. Nang gabing iyon, naghahain si Jessa ng hapunan, isang mangkok ng kanin pritong tuyo at isang maliit na bahagi ng scrambled egg na hinati niya para kay Nathan. Nang ilapag niya ang pagkain, nakita niyang nakatingin si Romano sa kanya. Hindi ito kumikilos. Bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Jessa, ang kanyang boses ay hindi na kasing talim ng dati bagaman nananatiling malamig. Hindi na kailangan, sagot ni Romano. At dahan-dahang inilipat ang kanyang mangkok patungo kay Jessa. Konti lang ang ulam. Iyong sa akin, sayo na lang. Napabuntong hininga si Jessa. Ang lalaking ito na dati ay sanay sa mga wine dinner sa Makati ay nakikipag-agawan ngayon sa isang pirasong tuyo sa isang barong-barong. Hindi niya mapigilan ang sariling mapatingin sa kamay nito, puno ng pasa at galos mula sa pagpukpok ng yero at pag-aayos ng sirang gripo. Hindi mo kailangang magpamartir, Romano, pagpuna niya. Ngunit sa halip na sumagot, si Nathan ang bumasag sa tensyon. Papa, masarap tumaw, bulalas ng bata habang isinusubo ang itlog na galing sa mangkok ni Romano. Napatigil si Jessa. Ang tawag na papa ay hindi na bago, ngunit ang makita ang kanyang anak na may tiwala sa lalaking dati niyang kinasusuklaman ay nagdulot ng kakaibang kaba. Si Romano naman ay tumingin kay Nathan nang may ningning sa mga mata na hindi niya kailanman nakita noong sila ay magkasama pa lamang. Talaga gusto mo pa, tanong ni Romano at mabilis na kinuha ang tinidor upang punan ang mangkok ng bata. Sa bawat paggalaw niya, tila isang simpleng ama na lamang siya sa mata nang nakakakita, walang kayamanan, walang titulo, tanging ang pagnanais na mapuno ang tiyan ng kanyang anak. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas si Jessa ng pinagkainan ng espasyo, ay naging napakasikip. Ang bawat paggalaw niya ay nagdadala sa kanya malapit sa Romano. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang amoy ng pawis at alikabok na humahalo sa amoy ng sabon na panlaba. Jessa, tatawag ni Romano ng mahina habang nakatayo sa likuran niya, tila nag-aalangan kung lalapit pa. Hindi lumingon si Jessa. Pinilit niyang mag-focus sa pagkayod ng mantika sa kawali, ngunit bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ano na naman? Hindi ko hinihingi ang patawad mo ngayon. Alam kong kailangan mo ng panahon. Ang hinihiling ko lang, hayaan mong maging bahagi ako ng mga simpleng sandaling ito kahit papaano. Bumaling si Jessa, at sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay halos wala na. Ang mga mata ni Romano ay hindi nang hihingi ng pera o kapangyarihan. Nagmamakaawa ito para sa isang puwang sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas ni Jessa, ang isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang Jessa na tunay na nagmahal 5 taon na ang nakalilipas ay tila nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Naramdaman niya ang kamay ni Romano na dahan-dahang lumapit sa kanyang buhok. Tila nais itong ayusin, ngunit huminto ito sa ere. Hindi siya umatras. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinayagan niya ang lalaking ito na makita ang kanyang kahinaan. Bukas, bulong ni Jessa, ang boses niya ay mahina at halos pabulong. Bukas kailangang ayusin ang tubo ng tubig. Kung gusto mo talagang makatulong, gawin mo yon.
Umalis si Jessa at pumasok sa loob ng kwarto. Iniwan si Romano na nakatayo sa gitna ng sala, nakangiti ng mag-isa sa harap ng lababo. Sa labas ang mga anino ay patuloy na nagmamasid, ngunit sa loob ng maliit na bahay, ang isang sugatang puso ay nagsisimula ng humilom. Ang tunog ng isang motorsiklo na nagpapabilis sa labas ng eskinita ay pumutol sa katahimikan. Ang kalmado at mapayapang gabi ay biglang nabasag ng ugong ng mga motorsiklong humaharurot sa makipot na eskinita ng Pasay. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga tricycle. Ito ay ang tunog ng mga makina ng mga lalaking may masamang balak. Nasa loob ng bahay si Jessa abala sa pagtupi ng mga damit nang biglang may malakas na kalabog sa labas. Ang pintong kahoy ay tila magkakalas-kalas na sa lakas ng sipa mula sa labas. Jessa lumabas kariyan, babaeng malandi. Ang boses ng isang babae ay umalingaw-ngaw sa buong lugar si Vanessa na nakatayo sa labas kasama ang ilang upahang lalaki na nakasuot ng itim. Agad na tumayo si Jessa, ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba. Niyakap niya ng mahigpit si Nathan na biglang nagising at umiiyak sa takot. Nathan, huwag kang lalabas, manatili ka sa ilalim ng kama. Pabulong na utos ni Jessa habang hinahanap ang anumang gamit na pwedeng ipangdepensa. Bago pa man makapagsalita si Jessa, mabilis na lumabas si Romano. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng isang lalaking nag-aayos ng tubo. Ito ay mukha ng isang leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang teritoryo. Vanessa, ano ang ginagawa mo rito? Bulyaw ni Romano. Pinapahiya mo ang pamilya natin, Romano. Nakikipaglaro ka sa babaeng ito, habang ako ang dapat na maging asawa mo, ay winawasak mo, ani Vanessa. Habang sinesenyasan ang mga kasama niyang lalaki, napasukin ang bahay. Hindi nagdalawang isip si Romano. Humarang siya sa harap ng pinto. Ang unang suntok ay dumapo sa kanyang pisngi mula sa isa sa mga lalaki, ngunit hindi siya natinag. Sa halip sinuntok niya pabalik ang lalaki, ang bawat galaw niya ay puno ng puot na matagal na niyang kinikimkim. Narinig ni Jessa ang mga tunog ng pagtutuos sa labas. Ang bawat hagupit ng kahoy at ang bawat daing ay tila isang kutsilyo sa kanyang pandinig. Hindi na niya kaya. Lumabas siya hawak ang isang mabigat na kaldero handang makipaglaban. Itigil niyo yan, sigaw ni Jessa, ngunit sa gitna ng kaguluhan isang lalaki ang lumapit sa kanya at sinubukang saktan siya. Bago pa man dumapo ang kamay ng lalaki, tumalon si Romano sa harapan ni Jessa. Ang isang malakas na hampas ng kahoy ay tumama ng direkta sa likod ni Romano. Bumagsak ang lalaki, dumaloy ang sariwang dugo mula sa kanyang noo, ngunit hindi siya bumitaw. Ginamit niya ang lahat ng lakas upang itulak ang mga lalaki palayo sa pintuan ni Jessa. Huwag na huwag mong hahawakan si Jessa, sigaw ni Romano habang humahabol ang kanyang hininga. Dahil sa dami ng tao sa paligid at sa lakas ng sigawan, ang mga kapitbahay ay nagsimula ng lumabas. Ang mga ilaw ng flashlight mula sa mga cellphone ay nakatutok sa kanila. Napagtanto ni Vanessa na hindi na niya makokontrol ang sitwasyon. Nakita niyang may nag-video sa kanila at nakatawag na ng pulis ang ibang kapitbahay. Romano, pagsisisihan mo ito, hindi pa tayo tapos, banta ni Vanessa bago mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. At humarurot palayo, iniiwan ang kanyang mga tauhan na unti-unti na ring nagtatakbuhan. Naiwan si Romano sa sahig na kasandal sa pader, ang kanyang mukha ay puno ng dugo at pasa. Lumapit si Jessa, ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha habang tinitignan ng lalaking nagbuwis ng sariling kaligtasan para sa kanya. Bakit mo ginawa yun? Ang tanong ni Jessa habang nililinis ang dugo sa noo ni Romano gamit ang kanyang sariling damit. Pwede kang mamatay. Ngumiti si Romano kahit na mahapdi ang bawat paggalaw ng kanyang labi. Sabi ko sa'yo, Jessa, hindi na ako papayag na may manakit sa inyo, kahit buhay ko pa ang kapalit. Sa gitna ng mga nagkukumpulan na usisero, tumayo si Romano, humarap sa mga kapitbahay na kanina lang ay humuhusga sa kanila at buong lakas na nagsalita. Si Jessa ang babaeng mahal ko, ang batang yan ay anak ko. Kaming tatlo ay isang pamilya, at kung sino man ang muling mananakit sa kanila, ay ako ang makakalaban ninyo. Ang pong mga boses ng chismis ay biglang napalitan ng katahimikan. Ang mga mata ni Jessa ay nagtama sa mga mata ni Romano. Sa unang pagkakataon, hindi na ito isang pader. Ito ay isang tulay. Ngunit bago pa man sila makapasok sa loob, ang mga sirena ng pulisya ay narinig sa malayo at isang tawag ang pumasok sa cellphone ni Romano
mula sa isang numerong hindi niya kilala, ngunit nagdadala ng masamang pakiramdam. Ang malamig na liwanag ng mga sirena ng pulisya ay nagmistulang mga kumukurap na bituin sa madilim na eskinita. Matapos ang gulong iyon, dinala ni Jessa si Romano sa loob ng kanilang bahay. Ang bawat hakbang ng lalaki ay mabigat bakas ang sakit mula sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sa loob ng maliit na sala, pinaupo ni Jessa si Romano sa isang lumang silya. Kinuha niya ang kanyang maliit na first aid kit, isang kahon na lamang ang laman ay mga band-aid at isang bote ng antiseptic na halos ubos na. Habang nililinis ni Jessa ang sugat sa noo ni Romano, ang tanging tunog na naririnig ay ang mabigat na paghinga ng lalaki at ang mahinang paghilik ni Nathan sa kabilang kwarto. "Huwag kang gumalaw, apat ka, Datal." Pabulong na sabi ni Jessa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngunit matyaga. Tumingin si Romano sa mga mata ni Jessa. Sa kabila ng dumi ng kanyang mukha at ang hapdi ng kanyang mga pasa, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa babaeng matagal na niyang hinahanap. "Masakit ba?" Tanong ni Jessa nang mapansin niyang napangiwi si Romano sa hapdi ng gamot. "Mas masakit pa ang makita kang nasasaktan." Sagot ni Romano, ang boses ay seryoso at walang halong biro. Napatigil si Jessa. Ang mga daliri niya ay nanatiling nakadapo sa pisngi ni Romano. Ramdam niya ang init ng balat nito, ang bawat tibok ng pulso na nagpapatunay na buhay ito at narito sa harap niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay parang mga tuyong dahon na madaling nagkadurog-durog. Dahan-dahan inilapit ni Romano ang kanyang kamay at hinawakan ang pulso ni Jessa. Hindi para pigilan siya kundi upang ilapat ang kamay ng babae sa kanyang sariling pisngi. Ang init ng palad ni Jessa ay tila isang gamot na nagpapahupa sa lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. "Jessa, patawarin mo ako sa lahat ng nawalang panahon," bulong ni Romano. Hindi na nakasagot si Jessa. Sa halip, hinayaan niyang mapalapit ang kanilang mga mukha. Ang bawat paghinga nila ay nagtatagpo, ang bawat emosyong kinimkim, ang lungkot, ang galit, ang pag-asa, ay tila nagbabalik sa kanilang mga puso. Sa isang maliit at madilim na silid na puno ng amoy ng gamot at tuyong kahoy, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ang punihalik ay hindi mapusok. Ito ay puno ng pagsisisi, puno ng pangako, at puno ng pagtanggap sa mga pagkakamaling hindi na maibabalik pa. Sa bawat sandali ng kanilang pagyakap, tila ang mundo sa labas ng barong-barong ay huminto. Walang Vanessa, walang yaman, walang nakaraan. Mayroon lamang 2 pusong nagtatagpo muli. Maya-maya naghiwalay sila ng bahagya. Si Jessa, na namumula ang mga pisngi, ay dahan-dahang humilig sa dibdib ni Romano. Ang pagod ng nakaraang mga taon ay unti-unting napapawi. Sa bisig ni Romano, naramdaman ni Jessa ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na siya ay ligtas, na siya ay mahalaga. Ngunit ang katahimikang iyon ay naputol nang biglang tumunog ang cellphone ni Romano na nakapatong sa mesa. Ang screen nito ay nagpapahiwatig ng isang tawag mula sa isang numerong hindi rehistrado. Tumingin si Jessa sa telepono, pagkatapos ay kay Romano. Ang bahagyang ngiti sa kanilang mga labi ay naglaho. May isang bagay na hindi pa natatapos. Isang panganib na nagbabantay pa rin sa dilim. "Sagutin mo," sabi ni Jessa, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kinuha ni Romano ang telepono at saglit na lumabas ng pinto upang sagutin ito. Pagbalik niya, pagkaraan ng ilang minuto, ang kanyang mukha ay maputla at seryoso. "Jessa," simula niya habang dahan-dahang isinusuot ang kanyang punit na t-shirt. "Kailangang tapusin na natin ang lahat ng ito." Ang taong tumawag. Hawak nila ang mga ebidensyang kailangan natin para tuluyang makulong si Vanessa at ang lahat ng kasabwat niya. "Kailangan kong umalis ngayong gabi." "Ano, Romano, gabi na at baka patibong ito. Hindi ako papayag na may manakit pa sa inyo. Ihanda ang ebidensya, ang tanging paraan para maging malaya tayo." Hinalikan niya ang noo ni Jessa ng matagal. "Hintayin mo ako. Pagbalik ko, hindi na tayo kailangang magtago muli." Paglabas ni Romano, muling binalot ng katahimikan ang barong-barong. Tiningnan ni Jessa ang pinto na dahan-dahang sumara, ang kanyang puso ay nagdarasal na sana ang lalaking mahal niya ay makabalik ng ligtas. Ang pinto ay dahan-dahang sumara. Nagiiwan ng isang pangakong nakabitin sa hangin. Ang umaga ay sumalubong sa Pasay na may kasamang mabigat na hamog, ngunit para kay Jessa, ang bawat segundo ay tila isang oras na hindi matapos-tapos. Hindi siya nakatulog.
Nakaupo siya sa gilid ng higaan binabantayan ang bawat paghinga ni Nathan, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa pintong hindi bumukas simula kagabi. Maya-maya pa ang tahimik na eskinita ay napuno ng ingay ng mga nagmamadaling yabag at mga boses na nag-uusap tungkol sa isang breaking news. Mabilis na kinuha ni Jessa ang kanyang lumang radyo. Ang balita ay tungkol sa isang malaking press conference sa gusali ng Vasquez Group. Inilabas na ang lahat ng ebidensya, ang boses ng announcer ay puno ng kaguluhan. Mga dokumentong nagpapatunay sa pandarambong panunuhol at ang kasabwatang naganap sa likod ng mga proyekto ng kumpanya. Kasama sa mga ebidensya ang mga recording na nag-uugnay kay Vanessa sa pag-atake at pananakot sa isang inosenteng pamilya. Hindi na naghintay si Jessa. Binuhat niya si Nathan at nagmadaling sumakay sa isang sasakyang pampubliko patungo sa Makati. Nang marating niya ang gusali, nakita niya ang mga pulis na pinalilibutan ng lugar. Nakita niya ang paglabas ni Vanessa, ang babaeng dati ay ubod ng ganda at yaman ngayon ay nakaposas, ang buhok ay magulo at ang mukha ay bakas ang matinding pagkatalo at pagkamuhi. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Jessa si Romano sa tuktok ng hagdanan ng gusali, hawak ang mga papeles na nagpapatunay sa lahat ng kasalanan ni Vanessa at ng kanyang mga kasabwat, kabilang na si Tita Flor na nakaposas din at umiiyak. Nang magtama ang kanilang paningin, ang pagod ni Romano ay napalitan ng isang ngiting nagtatanggal sa lahat ng pasanin ni Jessa. Jessa, sigaw ni Romano. Habang bumababa sa hagdan, nilalampasan ang mga mamamahayag na nagkakagulo sa pagkuha ng mga litrato. Paglapit ni Romano, hindi siya nagsalita. Yumakap lang siya ng mahigpit kay Jessa at kay Nathan. Ang mga pulis ay dinala na si Vanessa at ang iba pang mga kasabot patungo sa mga patrol car. Ang bawat boses ng media ay unti-unting lumalayo at ang tanging naririnig na lang ni Jessa ay ang tibok ng puso ni Romano sa kanyang dibdib. Tapos na, Jessa po, bulong ni Romano. Hindi na nila tayo pwedeng saktan muli. Tumingin si Jessa kay Romano. Ang mukha nito ay may mga bagong galos mula sa laban kagabi, ngunit ang mga mata nito ay puno ng kalinawan. Wala na ang takot, wala na ang mga anino. Nang ilayo ni Romano ang kanyang sarili, nakita ni Jessa ang isang babaeng matanda na lumalabas mula sa gusali, ang Doña Vasquez. Lumapit ang matanda kay Jessa, ang kanyang ekspresyon ay malambot at puno ng pagsisisi. I'm sorry, Jessa, ang sabi ng Donya, ang boses ay mahina, ngunit matapat. Nagpadala ako sa maling akala at sa kasakiman ng iba. Handa kong bawiin ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa inyo ni Nathan. Ngumiti lang si Jessa, isang ngiting hindi na mapait. Hindi na po kailangan ng kapalit, Donya. Ang kailangan lang namin ay ang kalayaang mabuhay ng payapa. Tumingin si Romano kay Jessa, ang kanyang mga kamay ay hawak ang mga kamay ng babae. Jessa, hindi ko na kailangan ng kumpanya kung hindi ko naman ito maibabahagi sa inyo. Handang-handa na akong magsimula ulit kahit saang dakupan ng mundo basta kasama kayo. Sa gitna ng Makati, kung saan ang mga gusali ay matatayog at ang buhay ay mabilis, ang tatlo ay nakatayo ng tahimik. Ang lahat ng ingay ay tila naging background music na lamang sa kanilang bagong simula. Alam ni Jessa na ang landas na tatahakin nila ay hindi magiging madali, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa bukas. Ang araw ay sumikat ng maliwanag, nilalamon ang huling anino ng nakaraan. 6 na buwan ang lumipas. Ang Pasay ay hindi na ang lugar na puno ng pait para kay Jessa. Ito ay naging saksi ng isang magandang pagbabago. Sa ilalim ng malilim na puno sa bakuran ng kanilang inayos na maliit na tahanan, ang mesa ay punong-puno ng pagkain salo-salo na kinakain ng pamilya. Ang usok mula sa inihaw na baboy ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak na itinanim ng kanyang ina, na ngayon ay malakas na at nakakaikot na sa hardin. Wala na ang mga tubo at makina, tanging ang tawanan at ang tinig ng mga ibon ang bumabalot sa paligid. Tumingin si Jessa kay Romano. Ang lalaking dati ay laging nakasuot ng mamahaling suit, ngayon ay nakasuot lamang ng simpleng puting polo, ang mga manggas ay nakatiklop at ang mukha ay masigla habang tinutulungan ang kanyang inang maglakad-lakad. Natawad ko na ba? Ang tanong na minsan ay bumabagabag sa kanyang gabi ay wala na. Ang patawad pala ay hindi isang malakas na sigaw, kundi isang tahimik na pagtanggap na ang nakaraan ay tapos na at ang sakit ay hindi na kailangang dalhin sa bawat bukas. Ang pagpapatawad ay hindi para sa lalaking nagkamali noon, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Mamaluk, tawag ni Nathan.
Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanila, hawak ang isang maliit na bouquet ng mga ligaw na bulaklak. Sa likod niya ay si Romano nakangiti habang nakatingin sa mag-ina. Jessa, tawag ni Romano, ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Lumapit siya at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Jessa sa ibabaw ng damuhan. Hindi ito isang eksena sa pelikula na puno ng magarbong diamante. Ito ay isang simpleng sandali sa gitna ng kanilang payak na buhay. Inilabas ni Romano ang isang maliit na singsing na gawa sa simpleng ginto. Ang disenyo ay payak pero puno ng kahulugan. Hindi ko mababayaran ang 5 taon na nawala sa atin. Hindi ko mababayaran ang mga luha mo. Pero ipinapangako ko sa bawat araw na darating, sisiguraduhin kong ang mga luha mo ay magiging luha na lang ng kaligayahan. Jessa, mananatili ka ba sa tabi ko habang buhay? Tumulo ang isang luha mula sa mata ni Jessa, ngunit ito ay mainit at puno ng pasasalamat. Hinawakan niya ang kamay ni Romano at marahang tumango. Oo, Romano, sapat na ang nandito ka. Sapat na ang buo tayo. Isinuot ni Romano ang singsing at sa sandaling iyon, naramdaman ni Jessa ang tunay na kahulugan ng tahanan. Hindi ito sa luho o sa mansyon. Ito ay sa kung sino ang kasama mo kapag humahampas ang bagyo ng buhay. Nathan na nakamasid sa kanila ay tumalon sa pagitan nilang dalawa at niyakap silang pareho. Papa, Mama, masaya ako. Habang pinapanood sila ni Jessa, naisip niya ang lahat ng pinagdaanan, ang gutom, ang kahihiyan, ang pait ng pagtataksil. Lahat ng yun ay nagsilbing aral. Ang pag-ibig, kung ito ay totoo, ay hindi nagmamadali. Ito ay naghihintay, nagtitiis, at higit sa lahat nagpapatawad. Ang tunay na kaligayahan ay hindi ibinibigay. Ito ay pinaglalaban, at kapag nakuha mo na, kailangan mo itong ingatan ng higit pa sa iyong buhay. Sa ilalim ng dapit hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog at nagiiwan ng kulay kahel na langit, nagyakap ang tatlo, isang pamilyang dumaan sa apoy. Ngunit lumabas na mas matatag, mas nagmamahalan, at higit sa lahat payapa. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang simpleng hapunan sa ilalim ng mga bituin, kung saan ang bawat sandali ay isang paalala na ang pag-ibig ay tunay na nakapagpapagaling.